Sa inyo na ang mga nagliliyap, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DZXL 558. Naglalagablog sa 558. Tuloy ang mga balita, mga kasama ako pa rin si Buddy at Weng. Meron pong lalaking patay sa road accident doon sa Bataan. May balita live si Mike Sigaral ng RMN Bataan. Mike, i-radyo mo. Patay ang isang 29 anyos na lalaki makaraang aksidenteng masalpok nito ang isang truck sa Roman Highway, Barangay Gugo, Samal, Bataan. Sulat mula sa Bataan Police Provincial Office, kilala ang biktimang si Orlan Rosel, asawa at residente ng Santo Rosario, Valenzuela City. Patay on the spot ang biktima makaraang sumalpok ang minamaneho nitong motorsiklo na wala pang plate number sa Isuzu truck na may plate number CTB 461. Sa inisyal na investigasyon ng Samal PNP, binabagtas ng motorsiklo ng biktima ang Roman Highway ng kumaliwang truck na minamaneho ni Edward de Guzman, residente ng General PN Bataan, patungo sana sa Bataan 2020 paper mill. Kusa namang sumuko ang driver sa pulisya at naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Sama sa Bataan para sa DZXL 558, Mike Sigaral, Tatak, RMN. Naglalagablog na mga balita. Wala ang mga boss at kulang-kulang din sa mga dokumento ang prangkisa ng Unicab Transport. Nang matatanaw ng LTFRB sa garahe nito sa Fairview, Quezon City kaninang umaga, ang LTFRB spokesman attorney Marian Salada, dapat kagabi pa lamang ay nasa garahe na ang mga boss ng Unicab dahil Miyerkules pa lang ng hapon ay naibigay na ang notice of inspection para sa 21 unit ng kumpanya. Dumating naman ang 8 boss ng Unicab pero ayon sa LTFRB, kulang pa rin ang mga ito. Ilan sa mga napansin na posible maging basehan ng paglabag ay ang nakakalbuhong mga gulong na isa sa mga bus nila, maliit at maputik na garahe nito. Hanggang Biyernes lamang ang ibinigay ng LTFRB sa Unicab Transport para kumpletuhin at maiabot ang kanilang mga annual income tax report, employment record, zoning clearance at kontrata. Paglilino naman ni Salada, hindi pa sila masususpende dahil hindi naman masyadong mabigat ang kanilang naging paglabag. We help them comply with the law by inspecting. So we push them to comply with the law. So hindi pa naman ganun kalaki kasi yung suspension at revocation, that is napaka-extreme na siya sa mga penalties namin. Yan po si Attorney Marian Saladang, spokesman o spokesperson ng LTFRB. Naglalagablog sa 558 DZXL Bulat Palaro. Sports na tayo sa pagpapatuloy po ng Winter Olympics doon sa Sochi, Russia. Nakatakda mamayang gabi ang paglaban sa pre-program event o medal round ng Filipina-Norwegian na si Annelien Gerzem sa women's figure skating. Matatandaan tumapos ito sa score na 48.56 o nasa pang 24 na pwesto kung saan nakalaban niya ang 30 figure skaters sa buong mundo. Tubong Isabel ang ina ni Gerzem at siya rin ang kaunahang pambato ng Norway sa figure skating matapos ng 50 taon. Mamayang gabi gagawin ang free program kung saan ang best 3 skaters ay makakuha ng gold, silver at bronze medal. DZXL Showbiz Balita. Hi. Loli. Hello. Showbiz. Hi. Loli. Thank you. Showbiz. Hello, magandang tanghali. Hello, everybody. Hello. Everyone. Hello? Hindi pa. It's me, Loli, ha? Papa. Hindi pa nga natatapos kanina to pinag-usapan ko. Hindi pa nga natatapos ang issue. Meron na namang lumitaw na umano'y inabuso ng aktor na si Vong Navarro. Ito yung dating beauty queen na si Roxanne Acosta Caballero na nagsampa ng kasong rape me laban kay Vong. Inspirasyon niya daw ang modelong si Denise sa paglabas nito sa unang nagreklamo sa aktor. Handa rin umano itong maglabas ng mga personal na impormasyon
tungkol sa kanya at ng mga ebidensya kung saan naganap umano ang pangahalay noong 2010. 2010 ba o 2011? 2010. Oh, 2010. Wow. Sinabi naman ng abogado ni Caballero na si Atty. Virgilio Batalla na inaasahan na ng kanyang kliyente ang paglabas ng kaugnayan nito kay Cedric Lee na nang bugbog kay Navarro. It's me, Lollipop, Pop, Lollipop. Thank you, Loli. Caballero. Tara. Tumatras, medyo madulas. Uy. Ito ang balitang panghimagas. And here she is. Magandang tanghali mga kasama, Uan. Sochi. China. China, Russia pala. Ayun, madalas ba kayong magising sa napakalakas na hilik ng inyong asawa o kapatid o kaya kapamilya? Meron ng solusyon dyan, ang online retailer na Hamaker Slammer, kung saan nagbebenta sila ng tinatawag na snore-activated nudging pillow. Inimbento daw ang nasabing unan para hindi ka na mahirapang gisingin si Mr. o si Mrs. sa tuwing humihilik siya. Meron itong espesyal na mikropono na tumatanggap ng ingay mula sa humihilik na tao. Oo. Medyo high-tech na nga talaga to, no? Very technology kasamang body. Yeah, that's right. Buti you said so, ha? Sa oras na marinig ito ng snore-activated nudging pillow, ay gagalaw ito para gisingin ang nakahiga dito at magkakaroon na siya ng pagkakataong makapagpalit ng pwesto. May baterya yan. Oo. Okay yan ah. Delikado yan, ha? Yan sa mga mahilig. Mahilig mag-snore. Hindi, Kasi diba usually pag nagsusnore ka, hindi mo naman alam na hindi ka pala aware Hindi na... ka aware. Unless i-record. Oo. At yan po ang balitang panghimagas kundi si XL Sin, Wonchong Sin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Sabi naman doktor, lagyan lang daw ng bola ng tennis yung likuran. Pag umihilik. Oo. Paano ka makakatulog? Ha? Yun ba yun ata eh? Para, hindi, pag, para hindi ka masyado gumalaw-galaw. Pag may nakasangga. Nakabukol sa likod mo. Oo. Yan. Dapa ka na lang pag tutulog ka. Kumain ka raw ng butike, pwede rin. Iwasan na yun, asma. Asma pala yun. Sa hika. Totoo ba yun? Totoo naman daw, sabi naman nakakain na. Kaya lang, iba naging sakit nila. Oo. Ano? Iba na. Nalason pala. Oo. Ay, congratulations muna pare Weng bago sa mga announcement natin dito sa mga winners natin araw-araw. Ano po, baka hindi nyo pa masyadong alam, pero po mga DCXL maswerteng listener tayo from all over Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Paco ngayon. Si Ma'am Edita Arano, Felicidad Rivera, Mary Jane Yumol at Serida Salamanca. Congratulations. Congrats. Salamat po sa pakikinig. DCXL RMN Manila. Babalik ko kami bukas alas 7. Kinig ko kayo ha. Umaga, morning, tomorrow again. At ang hilig ko ng mga Pinoy talaga magkape. Kaya habang pagkatapos kumain, ngayong tanghali, magkape. Hindi wala ng kape, may sinasabi. Pero ang Jim's Coffee, ito po yung kapeng may pangkalusugan ng gawang Pinoy. Dahil sa bawat higop ng Jim's Coffee, kalusugan mo ay sagot. Dahil sila sa kapan ito ng iba't ibang herbs na maganda ho sa ating kalusugan, tulad ng ginseng na nagpapalakas ng ating resistensya. Spirulina na mayaman ho sa protina at Ganoderma na nagpapababa ng blood pressure. Kaya ang Jim's Coffee, di lang basta kape, kakaiba ka sa lahat. Ang Jim's 5-in-1, 7-in-1 at 3+1 at bagong Jim's Brown with brown coffee sugar, brown sugar ay available sa leading drugstores, groceries at supermarkets nationwide. Paano? Bukas ng umaga. Dire-diretso naglalagablab na balitang tatak RMN niyo pong napahigan sa DCXL 558 mga kasama. Takbo tayo ngayon Ngitang halihon ng Webes na February 20, 2014. Record breaker tayo. Nasabay nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay! Si Buddy Obera. Advisory of Zambol, isang Supremo Hermano Wang de la Peña. Sayang, lumagpas din isang minuto. Kami po lahat din ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan
ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.